Hello, hello! Welcome, welcome to Joa de Vive Live. Ayan, pre-recorded uli itong live na ito. Kasi nga, nandito ako sa Negros at hindi ako makapag-live ng maayos dahil papatay-patay ang kuryente. Ayan. But anyway, yung isa sa mga gusto kong pag-usapan today na gusto ko talagang i-live ay tungkol nga dito sa golden era ng gambling dito sa Pilipinas. Um, Nag-start kasi well, in the past, I was already talking about, gambling, especially yung online gambling 'no. Yung meron talaga akong concern on how the gambling is being promoted in the Philippines. And kung mapapansin niyo, kahit saan kayo magpunta, sa social media, maririnig niyo talaga yung mga influencers nagpo-promote, ganyan-ganyan. Sobrang accessible na siya, makikita mo sa mga iba't ibang app. Yung mga app na ginagamit ninyo, very ano 'no, very rampant talaga yung mga advertisement ng mga online gambling, whether it's legal or illegal. Whether it is legal or illegal, talagang grabe talaga yung pagpo-promote nila. It's very, very accessible. In fact, kapagka merong mga fiesta-fiesta, meron ring booth yung mga ano, yung mga digital wagering activities. Yung mga parang color game, yung mga ganyan-ganyan, yung may mga booth talaga sila. And to be fair ha, nung Kadayawan, kahit sa Davao, even in Davao, merong mga ganong ano. And I can imagine that it happens all over the country. Yung mga ganyang klaseng ano, no, pagpo-promote sa sugal. Ngayon, ako hindi naman ako totally against sa sugal. But I am for a strict regulation of sugal. Ngayon, yung online gambling kasi, because it is online, it becomes very easy to access. And for me, problematic ito kasi hindi mo makontrol ng maayos kung sino ang magsusugal at kung ang mga sugarol mo ba ay nasa tamang edad at nasa tamang pag-iisip. And I think online gambling is really a threat to our society. Kasi alam naman natin na ang sugal, ang daming nasisirang pamilya niyan eh. Ang daming buhay ang nawawasak dahil diyan. And it really ano no, it really ruined the financial situation of a person. Not to mention baka mauwi sa violence, mauwi sa destruction ng pamilya and things like that. Nag-post si Art Samaniego sa kanyang Facebook. Teka lang i-share ko yung post niya. And this has been my observation too. In fact, sa aking Facebook page, I really wanted for Facebook not to put ads on my live. Kasi ang nilalagay ni Facebook na advertisement sa mga live ko, mga sugal. So, alam mo yun, yung parang hindi na nga ako binabayaran ni Facebook sa mga live ko ng maayos eh. Pagkatapos, mag-a-ads pa sila ng mga sugal-sugal. Ganon. So, yun yung nakakairita. Teka lang ha. And gusto kong i-echo yung sentiment ni ano 'no, ni Sir Art Samaniego. Kasi isa sa mga very, very popular na application na ginagamit talaga ng maraming Pilipino, eh, yung GCash. Ayan. Teka, ang bagal nung internet ko. Ayan, eto yung post ni, Art Samaniego. Sabi niya, "Naaalala niyo ba yung maraming nag-claim na na-hack ang GCash nila, yung pala naka-link sa online gambling sites mga accounts kaya nag-auto-deduct. Talamak ang gambling ads noon sa GCash. Today, after sending payment via GCash to Lazada, nakita ko balik na naman ang GCash sa pag-promote ng online gambling. I am against any form of gambling kasi I saw how it destroyed families, relationships, and friendships. I hope e-wallet platforms will stop promoting all forms of online gambling. Mapa-illegal pogo man ang source or license pag or games.
ayaw pa nila 'tong tawaging gambling, eto daw po ay gaming. Manood po kayo, No More Bets sa Netflix at huwag niyo i-link mga e-wallets niyo sa anumang gaming, gambling platforms. Okay, ayan. So, I think it's not only Sir Art who experienced this. Actually ako, every time na ano ako, heavy user ako ng GCash at saka ng PayMaya. Heavy user ako niyan kasi almost siguro mga 70% of my transactions are done through e-wallets. Ayan, so talagang heavy user ako at nakikita ko talaga 'to. Si Sir Art, hard stand pa siya, eh, sa kanya parang ayaw niya ng any form of gambling. Ako, I can understand the value of gambling kasi hindi mo naman kasi totally mai-eradicate 'yan, eh. But agree ako kay Sir Art in saying na dapat hindi pinapayagan na mag-promote ng sugal sa mga e-wallet apps. And in fact, dapat napaka-istrikto kasi lalo nitong online gaming ano, dahil online mo na nga lang 'to makikita, eh. Dapat 'to hindi rin 'to nag-a-appear sa fiesta, hindi rin 'to alam mo 'yun? Hindi ito dapat yung napo-promote na parang akala mo nagpo-promote ka lang ng soft drinks. And I'm very, very concerned about this because may existing rules ang PAGCOR tungkol sa pagpo-promote ng mga sugal. Ngayon, there is no difference between gambling and gaming, parehas sugal 'yan. Hindi na nila po puwedeng alam mo yung etchosin na parang, "Ay hindi naman 'yan sugal, hindi naman 'yan gambling, gaming 'yan." Ang gambling po at ang gaming basta may wagering act. Wager ibig sabihin yung it may happen your way or it may not happen your way. Basta may wager diyan, sugal 'yan. Sugal 'yan. Ngayon, dito sa Pilipinas pinag-uusapan natin yung Pogo at ayaw na ayaw ni Risa ng Pogo kasi nakakasira raw ng buhay, grabe daw yung social cost. But they're not talking about the social cost of online gaming like this. Ang sugal po, whether Pogo yan, whether online gaming yan na ganito, both would have similar effects kasi parang sugal yan eh. Ang difference lang nung Pogo, mga Chinese yung nakikinabang, mga Chinese operators at saka yung mga Filipino partners nila. Eh, pagdating sa online gaming, ang nakikinabang mga Pinoy. And very likely mga kamag-anak nila, mga barkada nila 'tong mga nakikinabang na 'to. And so, hindi sila gano'n ka-concern. Kaya sobrang ipokrito talaga nung mga nagrereklamo sa Pogo because that's sugal. And this is also sugal. Online gaming is also sugal. But, you know, itong BBM administration, I think, is the golden era of gambling here in the Philippines. Why? Dahil kahit saan ka lumingon may nagpo-promote. Kahit saan ka lumingon merong nag-e-encourage na magsugal. Nakakadiri. Ngayon, anyway, puntahan natin yung guideline ng PAGCOR when it comes to ano 'no, pag-a-advertise ng ano, ng sugal. So ang PAGCOR ay meron niyang ano, code of practice, ayan. So itong code of practice na 'to, makikita 'to sa website ng PAGCOR, ayan bagong-bago 'yan, yung logo nilang bago, 'yan na yung ginamit nila diyan. Although this version is, updated since 2021, ito ay gumagamit na ng bagong, logo ng PAGCOR. So ibig sabihin na up to now, this still stands. Itong, ano na 'to ay, ito pa rin ang guideline nila tungkol sa, responsible gaming, ayan, okey? So kaya yung sinasabi ko sa inyo yung gaming at saka gambling walang pinagkaiba yan ano. It doesn't really differentiate, it doesn't really make one better than the other. Gaming, gambling parehas yan. Parehas yan may wagering activity. So sugal yan parehas. Ayan, okay? So part ng responsible gaming ay yung pag-a-advertise. Okay? Yung pag-a-advertise.
Okay. So, punta tayo sa page 15. Ayan. So, ang sabi dito, 'pag mag-a-advertise ka, okay, ang general rule is, advertising materials published in any form of media in the Philippines must be socially responsible. Okay. Said materials must not portray, encourage, or condone gambling behavior that is socially irresponsible or could lead to financial harm, directed at children, or feature people who are or who appear to be under 21 years old, or suggest that gambling can be a solution to financial problems. So, ibig sabihin, hindi ka po puwedeng mag-promote ng mga gambling, especially mga online ano 'no, na, madali lang dito, madali lang kumita, nakaupo ka lang ang dami mo ng kikitain. Hindi po puwede 'yun. Hindi po puwede 'yun. Kasi it will result to financial harm. Kasi sugal 'yan, eh, hindi mo sigurado kung kikita ka diyan o hindi. Maaari kang manalo, maaari kang matalo, 'di ba? It must not be directed at children or feature people who appear to be under 21 years old. Eh, paano yung mga online gambling na nagpo-promote ng sugal sa mga fiesta-fiesta? Eh, ang mga nag-a-attend ng fiesta buong pamilya kasama mga bata. How about yung mga nag-a-appear sa mga online apps? How would you know that you are catering to minors, to people below 21 years old or not? To be fair, ang PAGCOR, ang sinasabi nila na meron na silang mga napasara na illegal na online gaming sites, around 5,000 out of 7,000 plus na na-identify nila na mga online illegal gambling sites. So sabihin na natin give or take merong around 2,000 pa na nag-e-exist. My God, imagine the damage that it could make to the Filipino families. Una, illegal na nga. Pangalawa, kung mag-promote pa, indiscriminate. 'Di ba? So sabi dito, mass media coverage should be print, television and cable, radio, internet, website, blog, social media site, electronic mail. Ba't hindi kasama yung mga apps dito? Dapat kasama yung apps. Telephone marketing, promotional posters, billboards, mobile ads. I think mga apps to. Vehicle wrap. So, ito yung mga mandatory element daw ng advertisement. Dapat merong very, very clear na prohibition kung ang edad is 21 years old. Prohibition of under 21 years old na logo. Sige nga, yung mga nagpo-promote ng mga wagering activity, ng mga gaming, online gaming, meron bang sumusunod niyan? Responsible slogan to keep it fun. Kailangan meron daw laging nakalagay na gano'n. End tag for radio ads, keep it fun, game responsibly. Closing billboard tagline for TV commercial, print ads, billboard, web-based promotion, and other media, gaming for 21 years old and above only, keep it fun, game responsibly. Okay, puntahan natin yung in-screenshot ni ano ulit, ni Sir Art Samaniego dun sa GCash. Ayan. Meron bang ganon? Ayan, game responsibly, keep it fun. So, nilagay naman nila doon. Ayan. Pero, walang nakalagay na bawal ang 21 years old pababa. Ayan, per game, promo from February, keep it fun at PAGCOR regular.
Okay, so very likely itong advertisement na 'to, itong Bingo Plus, licensed ito. So ibig sabihin legal ito. However, yeah, it doesn't indicate in here na bawal ang 21 years old and below na maglaro, 'di ba? Eh, dapat daw merong prohibition of under 21 years old na logo. Ayun. Well, anyway, this is a concern that I want everyone to know. I do not know if you are as concerned as me pagdating dito sa mga bagay na 'to. Kasi tingin ko kapag kasugal kailangan may para ano 'no, yung mga sugarol kasi kakamutin talaga niyan yung katingan na magsugal, eh. Hindi naman talaga natin mapipigil yan kung gusto nilang magsugal. But at least let us make it a little bit difficult for them to do that. 'Di ba? At para naman yung sa mga wala naman talagang intensyon na magsugal, yung naku-curious lang, yung ano lang, ganyan-ganyan. Let us make it difficult, a little bit difficult for them para makatagpo ng mga online website na kung saan po puwede silang mag-ubos ng pera. Yung wallet po kasi andiyan na yung pera, eh. Pagkatapos lalagyan mo ng sugal, I don't think it's a good practice. I don't think it is a responsible, gaming practice. Kasi para kang naglagay ng embudo ba, doon sa wallet at 'pag nalulong yan sa sugal, dire-diretso na yung tapon ng pera diyan, dun sa mga online gaming nila. Now, it doesn't matter whether the sugal is legal 'no, or the sugal is illegal, the online gaming is licensed or not. The fact that it is so convenient now to gamble, I think the golden era of gambling is very very ano 'no, is very very, evident. And again, sabi ko nga, kaya nga ako naaano sa ano 'no, na kaya ako napaplastikan dun sa Pogo na, "Ang dami ng Pogo kasi yung social cost niyan ineme-ineme." Parang, wala nga kayong pake sa online gaming kung saan-saan lang ina-add, eh. Kung saan-saan lang ina-advertise yung mga online gaming, nasa piyestahan, nasa, plaza, Diyos me, lahat ng, apps na ginagamit ng Pilipino, walang age restriction, meron silang advertisement diyan, 'di ba? Nasa Facebook, nasa YouTube, yung mga influencer nagpo-promote, 'di ba? And I don't think someone was ever punished in doing so. The mere fact that ano no, online gambling is so syndicated, and I'm very sure ang dami na nilang na-reach na players because of the aggressive advertising technique na ginagawa nitong mga 'to. And sana magkaroon ng ano 'no, ito yung mga ano, ito yung mga area sana for journalistic work, 'di ba? Gaano ka-popular ang online gaming dito. Ngayon kayo diyaan sa ano, sa mga nakikinig diyan, I'm pretty sure many of you, naglaro na ng online gaming. Ako kasi talaga hindi ko talaga tina-try, eh, kasi ako wala akong tiwala sa sarili ko pagdating sa sugal. Alam mo 'yun, baka ma-addict ako. Wala akong tiwala sa sarili ko kaya hindi ko talaga tina-try 'yan, gano'n. Kasi meron akong ugali na 'pag sinimulan ko ayaw kong tigilan. So, talagang takot talaga akong malulong sa sugal. But I think a lot of you tried it already. Some of you siguro malalakas ang inyong pangontrol, hindi kayo nalululong. But I'm very sure that there are a lot of, a lot of you who find it convenient na mag-engage sa mga ganitong activity. Okay dun sa mga hindi nalululong, kaso paano dun sa mga nalululong? It is just so damn easy to gamble nowadays. Ayun. So yun lang, maiksi lang 'no, 'di ba 20 minutes lang, 'di ba? Parang nagugustuhan ko na 'to, yung per topic, ayan. Send naman kayo ng feedback kung gusto niyo mga ganitong format. Tinry ko lang 'to today kasi nga well,
sana nga 'no makagawa rin ako regularly ng ganito. Pero tinry ko 'to today kasi nga walang kuryente dito, gano'n. Pero siyempre, definitely magla-live pa rin tayo ng interactive kasi gusto ko talaga naririnig yung point of view ng mga viewers, eh. Tsaka nashi-share yung platform ko sa kanila, sa mga gusto nilang sabihin, yung mga ganyang bagay. So, ayun lang for today, for this specific, content, eto lang muna yung topic natin at magkita-kita tayo next time. Please do not forget to subscribe sa aking Facebook channel, Joa de Vive, at sa aking, Facebook page, Joa de Vive, at YouTube channel, Joey Cruz. Ayan. So, huwag kanyong kalimutan na mag-subscribe at mag-share para mas marami tayong ma-reach na audience. Ayan. See you in the comment section. Re-replyan ko kayo. Bye!